Gandang balita, mas mataas na diskwento para sa mga persons with disability o PWDs ating pag-uusapan kasama si Ms. Glenda Relova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Ma'am Glenda, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa aking dating kasamahan, Yusek Edu Punay. Magandang tanghali po sa inyo. Una po sa lahat, ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito sa karagdagang diskwento sa groceries at prime commodities para po sa mga PWD? Una sa lahat po, pinagpapasalamat po ito ng aming sektor. So, ito po ay kaparehas din nung dati, which is the 5% mandatory statutory benefit po. So, ang nagbago po ngayon, dati po kasi yung cap used to be 1,300 per week. Ngayon po, tumaas po yung cap sa mga purchases nila, which is 2,500. So, dati po, yung 5% ng 1,300 is 65 pesos per week. Ngayon po, naging 125 pesos na po siya per week dahil tumaas po yung cap niya. So, malaking tulong po ito sa sektor dahil alam naman natin na nagtataasan din yung mga bilihin. So, nag-increase din po yung kanilang purchasing power. Alright, talagang good news nga ito, no? Ase Glenda, kamusta po kayo? At ang tanong ng marami, ma'am, paano naman po ang monitoring process natin sa implementation po nito at paano nyo po sinasigurado na nag-comply yung mga establishment sa bagong panuntunan pong ito? Ang NCDA po ay composed kasi po ito ng council. So the council, which is the 12 national government agencies, kasama po dyan ng DTI, DOLE, DOJ, DILG. So ang monitoring po nito nag-emanate po talaga sa grassroots. Ito po ay minomonitor ng ating mga PDAO offices or Person with Disability Affairs offices. And ang complaint po ay doon din po inilalodge. So may mga ilan din pong complaint na nahahandle din po ng ating mga partner agencies katulad ng DTI at dito po sa amin. So once we receive po na may hindi nagpapatupad, ibinabalik po natin ito dito sa PDAO kasi ang pagpo-process po ng complaints dito is based po dun sa Joint Memorandum Circular noong 2022. So, ang proseso ng pagdinig ng hindi pagpapatupad ay nag-emanate po sa local government units po natin. At kung po hindi dumating yung mediation, that's the only time po na po pwede pong isampa ito sa korte. At kung hindi naman po saklaw ng local government unit yung establishment na lumabag, saka po ito ipa-file po sa ating Department of Justice. At dahil Marso pa lamang ipinatupad po ang benepisyong ito, sa inyong monitoring, napapakinabangan na po ba ang karagdagang diskwentong ito? At pareho po ba ito dun sa senior citizens? Ito po ay nilagdaan noong March 21 at naging epektibo noong March 25. So, sa amin po naman pong pakikipag-ugnayan sa ating mga PDAO offices at sa ating partner agency na DTI, DA po, and Department of Energy, epektibo na po noong March 25 at napapakinabangan na po ito ng mga senior citizens at kasama din po ang persons with disabilities. So, parehas po sila, ma'am. Alright. Ase Glenda, ang tanong ng marami, gaano po ba talaga karami ang mga kababayan nating PWD ang nakarehistro sa NCDA? Meron po ba talaga tayong accurate na census ng PWD sa ating bansa? Yusek Edu, as of March 21 po, magkaparehas po kami ng datos ng Department of Health. So ang current number po ng nakarehistro na PWD is 1,694,982. Ito po ay makikita po natin sa webpage po ng Department of Health. Ganun din po nakamirror po yan sa webpage po ng National Council on Disability Affairs. Marami po, ano? Ano pa po ang mga programa at proyekto ng NCDA para po sa kapakanan ng ating mga kababayang PWD? Alam niyo po, may kaibigan kasi ako na very outspoken siya. He's on a wheelchair.
And one time nag-post siya sa Facebook, ano? Sabi niya, excited siya pumunta for example sa isang bagong mall malapit sa tabi niya, sa bahay niya, no? So nagpunta siya, tapos doon niya nalaman na nahirapan siyang makapunta or kunyari merong para sa wheelchair, hindi naman gumagana. For example, yung parang may elevator rin sila yung ganon. For example, a mall or an establishment that wants to be PWD friendly, they put all these parang mga makabagong technology, for example, pero hindi naman gumagana, 'di ba? So, yung kanyang mga napansin, hindi naman siya na-appreciate niya nandun yun. Pero syempre iba rin pagka nagagamit po talaga. So ito pong mga ganitong klase ng adjustments, no? How are we encouraging our establishments to be fair that mall heard him? They saw the Facebook post and they actually listened and did the changes para po mas maging komportable yung mga PWD sa kanilang establishment. Very timely po yung sinabi nyo, Ma'am Nina. Ano? So malapit na pong lumabas. Yun pong amended Implementing Rules and Regulations of Batas Pambansa 344. So ito po yung kauna-unahang batas pa po para sa PWD na medyo may katagalan na. So within a few days po lalabas na po ito, na ito po ay chine-chair po ng Department of Transportation and Department of Public Works po. So lalabas na po yung bagong guidelines para ma-implementa. Pero since nga po ang Department of Transportation at ang DPWH ay miyembro po ng NCDA, sila po ay nandun sa council. So sila po yung nag-ensure na ang mga establishments, whether government or private po, ay nagpo-comply po sa mandato ng batas na magkaroon po tayo ng barrier-free environment. So kaya nga po wini-welcome po namin itong mga gantong mga concerns para po ma-call din po namin bilang secretariat ng council yung government agencies tasked to implement or comply with the law. At kasama na rin po dito yung pagpapatupad namin ng mga programa katulad po ng capacity building po para sa ating mga local government unit, sensitivity training po ng mga rights, benefits, and privileges of persons with disability. Meron din po kaming pakipag-partner sa ating mga private organizations, sensitivity training din po at para po malaman po nila how they will comply. Meron din po kaming auxiliary services or yung provision ng mga prosthetics, mga hearing aids po in partnership po kila USEC Edu sa Department of Social Welfare and Development po. So yun po, ma'am. Si Glenda, not too long ago, if I remember right, partner, ano, may mga balita about mga fake PWD IDs, ano, meron mga PWD ID for sale. Alam ko, inimbestigahan pa ito ng ating mga authorities. Ano hakbangin po ang tinatahak ng ating NCDA para tugunan po yung mga ganitong mga pag-aabuso po sa mga pribilehiyo na nakalaan para sa ating mga kababayang PWD? Totoo yan, USEC Edu. So, meron pa nga daw sa FB page na nagbebenta nga daw nitong mga ID na ito. So, ang Department of Justice, as part of the council po ng NCDA, sila po yung nakatask dito po sa pagpa-file ng kaso. But we need to get po yung valid complaint from the local government unit through the PIDAW office. Kung wala pong PIDAW office, ay ito dito po sa ating Municipal Social Welfare Office or sa City Social Welfare Office. At para po ito ay ma-file po ng DOJ. So may karampatang po ito based on RA 9442, pagka po nag-violate sila, 5,000 pesos po up to 50,000 na penalty at 6 months po na pagkakakulong. Ito po yung mga umaabuso sa mga pribilehiyo or gumagamit ng mga fake na ID po ng PWDs. Ma'am, what about doon sa mga business establishments na gustong na ine-encourage mag-employ ng PWD? Marami po ba ang gumagawa nito o kulang? Ano po ba ang sitwasyon ngayon? Kasi naalala ko si Congressman Erwin Tulfo. Isa yan sa kanyang isinusulong. Gusto niyang bigyan talaga ng place ang ating mga PWD sa mga business establishments at gusto niyang gawing batas yan. No? Kailangan mag-hire kayo. Sa ayaw niyo at sa gusto, mag-hire kayo ng PWD.
Opo. So may mandatory percentage po sa mga government offices na nakalaan po para sa ating mga persons with disability, at ito po ay minomonitor po ng ating CSC. So sila po yung kumukuha ng datos kung ilan na po yung ine-employ. Para naman po sa mga private organizations, sila po ay may karampatang percentage din po na nade-deduct po sa kanilang mga taxes based on the number of PWDs that they hire po. Kaya ini-encourage, at ngayon po may batas po na nagsusulong na mamandato na sa nasa ano pa lang po siya, deliberation, na magiging mandatory na din sa private corporation yung pag-hire, pero in-establish pa lang po yung percentage po kung ilan. Alright, Ate Glenda, karagdagang tanong lang po, dito naman tayo sa mga disaster preparedness. We know how susceptible our country is to disaster, and isa sa mga vulnerable sectors talaga itong PWD. Pag nagkabagyo, nagkaulan, paano na yung mga naka-wheelchair na yan? May programa po ba kayo sa NCDA para naman i-capacitate ang mga PWDs natin in terms of disaster resilience and preparedness? Patuloy po na ang atin po mga regional program coordinator, Yusek Edo, ay nakiki-engage po sa ating RCDA. Ito po yung ating regional coordinator po, which is chaired by DSWD, at kami po sa NCDA ang nag-a-act na secretariat to ensure po na ang atin pong mga kasamahan dito sa local government units are also implementing plans regarding po sa easy access ng ating mga persons with disability in times of disaster. So yun nga lang po, talagang kokonti lang po yung RPC namin. We have 16 regions, pero 4 lang po yung RPC namin. So yun po sana yung aming hinihiling na madagdagan para mas mabilis po yung monitoring and capacity building. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang PWD sa bansa na nakatutok sa atin ngayon. Magandang umaga po sa lahat po ng miyembro ng sektor ng persons with disability. Kami po sa National Council on Disability Affairs ay nakikiisa po sa inyong lahat, at nagpapasalamat tayo sa panibagong dagdag na diskwento po para po sa ating mga expenses. So kami po, ang tahanan po ng National Council on Disability Affairs, ay patuloy na bukas para po sa lahat po ng inyong mga concerns and issues po na amin pong tutugunan. Katulong po ang ating PDAW offices sa ating mga local government units. So, stay safe po sa ating lahat, at maraming salamat po, Ma'am Nina and Yusek Edu. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Glenda Relova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs.